Eyo, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Bigyan naman natin ng reaction video. Etong video na mula kay Kian Thoughts mga kapatid. Basahin ko lang yung title, no? Israel tinira ng China. 4 na malakas na bansa sanib puwersa laban sa China, mga tol. No, etong videong to ay mula kay Kian Thoughts at nakalagay po ang link ng videong to na panonoorin natin sa may description box. Pwede mo puntahan, panoorin at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts. No, so tayo ay magbibigay ng reaction, opinion, komentaryo at kung ano-ano pa, no, sa videong panonoorin natin. Samahan ninyo ako mga kapatid. Pwede rin kayong mag-comment sa comment section sa ibaba. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Breaking news mga kabayan. Galit na naman ang China. Sa pagkakataong ito, Israel naman ang tinitira. Hudyat kaya ito na makikisaw-saw. Mga tol, matindi ang laban ng Israel ngayon mga tol. Itong bagong-bagong balita mga tol, pinaulan na naman sila ngayon ng, kung di nagkakamali, Iran mga tol, no? Though meron silang tinatawag na Iron Dome pero maraming nakalusot mga tol at kitang-kita sa video. Napanood ko lang yun sa sa FB mga tol, no? Grabe, yun yung mga bagay na ayaw nating mangyari dito sa atin eh. No, ayoko na magbigay ng komentaryo sa mga balitang may kinalaman doon dahil unang-una hindi naman natin part ng bansa yun at wala tayong kinalaman at hindi natin alam kung ano yung punot dulo, no, kung bakit nagsisimula yung kaguluhan nila. Pero ang masasabi ko lang, yun yung mga bagay o senaryo na ayaw nating makita sa labas ng bintana natin mga tol. Diba? So tuloy natin to. Na rin sila sa digmaang nagaganap sa Middle East. Mga warplanes at barkong pangdigma ng Chinese Navy sumugod naman sa Taiwan. Alyansa ng Quad magpapadala na ng malakas na puwersa sa Indo-Pacific region para putulin na nga ang patuloy ng mga delikadong hakbangin ng bansang China. Samantala, Secretary of National Defense Gibo Chodoro nanggigil at talaga namang nireal talk ang China sa pakialam nga nito sa Pilipinas. Talaga namang patuloy ang ginagawang paghahari-harian ng dambuhalang bansang China na pilit pa rin inaangkin ang malaking bahagi ng South China Sea. Wala, ganun talaga. Superpowers country sila mga tol eh, di ba? Kaya nila talaga maghari-harian mga tol. Una-una sila yung may pinakamalaking naval naval fleet mga tol. Tama ba 'yon? Basta sila may pinakamalaking puwersa ng pangdagat, no, sa buong mundo. Eh talagang kayang-kaya nila mag-angas, di ba? Ako po si Roy Zen. Welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Galit at agad na kinundina ng China ang isinasagawang mga pag-atake ng Israel sa bansang Lebanon sa patuloy pa ring lumalalang kaguluhan sa bahagi ng gitnang silangan. Ayon sa report ng Newsweek noong September 24, nagpakita ng pagkadismaya ang Chinese government dahil sa patuloy nga na pag-atake ng Israel sa Lebanon dahil sa mas tumitinding awayan nito sa Hezbollah. Halos nasa 500 sibilyan di umano ang namatay sa naganap na airstrike at itinuturing nga ito na deadliest attack sa bansang Lebanon since 2006. Wala yung mga nangyayaring ganyan mga tol, propesya yan eh, nakasulat na talaga sa banal na aklat yan eh, bago pa man tayo lahat mag-exist dito sa mundo eh. Diba? Panahon pa ng mga apostol eh. O kahit yung unang panahon pa, wala pa sila mga tol, nakasulat na sa Bible yun eh, diba? Diba? Yung ano ba yung tinanong ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo, yung siya, yung nandoon sila sa bundok Olibo. Ano daw yung mga palatandaan na malapit nang maganap yung kanyang ikalawang pagparito. Nasa Bible yan mga tol. Search nyo na lang sa Google. Hindi ko kabisado yung exact na tawag dito verses. No, pero basta yung nagtanong yung kanyang mga alagad sa kanya. Diba? Sinabi niya mga tol, makakarinig ng magtitindi kahirapan, makakarinig ng mga digmaan mga tol. Ganun yung yung mga nakalagay doon mga tol.
Diba? At ngayon na, nakikita naman natin mga to, lahat ng nakalagay sa Bible, totoo nangyayari talaga. Mas matindi pa to kaysa dun sa mga kumakalat-kalat na prediction daw ng Simpsons, diba? Mga ganun mga bagay. Eto mas matindi mga kapatid kasi nasa Bible talaga yan eh. Nangyari na ngayong WW1 at WW2 eh. Ngayon pinapangambahan kung biglang mangyayari yung WW3. Diba? Matindi yun mga tol kasi yung mga ginagamit nila dati na armas, wala na yun. Mas matitindi yung ngayon. Talagang kayang wasakin talaga daigdig. Sinasabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian na nababahala daw ang China sa pagtaas nga ng bilang ng mga casualty dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Israel Defense Forces sa mga targets nito sa napaka-hipokrito. Nababahala, isa rin kayong sa panggulo. Kalabang bansa. Binigyan din ng Beijing na nakasuporta sila sa Lebanon sa laban na ito. O biruin mo, nababahala kayo tapos meron kayong panig na susuportahan. Parang mga engot no? Nababahala daw sila pero meron silang pinapanigan. Dapat gumit na kayo, awatin nyo pareho. Ayon naman sa report ng IDF, umabot sa 1,600 na mga Hezbollah-linked target na pugad ng militanteng grupo ang nagawa nilang pasabugin at wasakin gamit ang hindi bababa sa 200 na mga rockets. Ang kanilang mga aksyon ay pagtatanggol lamang di umano sa kanilang bansa sapagkat aabot na sa higit 1 milyong Israeli civilians ang agad nga na nagtago na sa mga bomb shelters dahil na rin sa walang habas at tuloy-tuloy na pag-ataking ginagawa ng Hezbollah gamit ang kanilang rockets patungo sa bahagi ng northern Israel. Sa mga nakalipas na mga taon, sinusubukan ng China na iposisyon ang kanilang sarili bilang isang major diplomatic player sa Middle East upang pahupain ang kaguluhan sa gitnang silangan, partikular na nga ang pagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Paano kayo magiging diplomatic niyan? Unang-una kayo yung hindi marunong doon sa bagay na ganyan. Iba yung sinasabi ninyo sa aksyon na ginagawa ninyo. Noong buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan, inimbitahan pa nga ng China ang mga leader ng Palestine at sinubukang pagbatiin ng Beijing ang mga Palestinian factions na Hamas at Fatah para sa isang unified Palestinian government. Patuloy ang naging panawagan ng China para sa mga ceasefire sa pagsiklab nga ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong Oktubre ng nakaraang taon. Pero hindi nito direktang kinukundina ang mga militanteng grupo. Bagkus ay palagyan itong idinidiin ng Israel na siya raw promotor sa kaguluhan kaya naman naging questionable kung ano ba talaga ang intensyon ng China hinggil sa pagiging isang diplomatikong bansa. Diba? Sabi sa inyo, paano magiging diplomatikong bansa yan China? Suskinoo, kilala na natin yan. Sa kabila ng mga propaganda at pagpapaganda ng imahe ng China bilang isang peace-loving country, kaiba naman ang kinikilos nito pagdating sa usapin sa Indo-Pacific region, partikular na nga sa South China Sea. Kaya nga malabo eh. Nito lamang September 26, naalarma ang Taiwan Defense Ministry dahil sa patuloy na pagsugod ng Chinese military sa kapaligiran ng kanilang teritoryo at patuloy nga ang pagsasagawa nito ng mga fire drills at pagpapakita ng kanilang military capabilities na nagiging banta na di umano para sa mga kapitbahay nitong bansa. Ang Taiwan ay may sariling gobyerno pero iginigiit ng China na ito ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo. Matagal na ring inaalmahan ng Taiwan ang halos 5 taon na mga military activities ng Beijing malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa report ng Taiwanese military, padami na nga ng padami ang mga military presence ng China malapit sa kanilang bansa. Umabot sa 43 warplanes ng China ang nadetect nila na paikot-ikot nga sa Taiwan sa nakalipas na 24 oras. O di ba? Paano magiging diplomatic yan? Lagi kang pinaparadahan ng puwersa nila. Dito nga lang sa Pilipinas mga tol, dito nga sa West Philippine Sea. Di ba napakarami nilang warship dito eh. O, sa tingin mo ba diplomasya hatid nun? Warship, diplomasya? Para ka makikipag-usap, peace tayo, no? Pero may nakatutok ang barel, no? Malabo yun. 11 sa mga ito, tumawid na sa median line ng Taiwan Strait na nagsisilbing unofficial border ng dalawang teritoryo. 23 sa mga warplanes na ito ay pumasok naman sa South Taiwan gamit ang Bashi Channel na siya namang naghihiwalay sa Taiwan at Pilipinas.
Bukod dito ay namataan din ang napakaraming mga barko ng China malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa Taiwan, nagsasagawa ng mga simulated attack sa bahagi ng Taiwan Strait at South China Sea ang People's Liberation Army na ang pinakang target talaga ay para mapigilan ang mga tulong ng kaalyadong bansa sakaling sumiklab nga ang giyera sa rehiyon. Dahil nga dito ay mas lalo lamang tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific na siya namang binibigyang prioridad ngayon ng alyansa ng Quad na binubuo ng mga bansang Amerika, Japan, Australia at India. Napagkasunduan nga ng mga bansang ito na kailangan na nilang umaksyon dahil sa patuloy na pagpapalawak ng impluwensya ng China sa bahagi ng Indo-Pacific at magpapadala na nga ito ng mga puwersa kagaya ng mga Coast Guard patungo sa rehiyon sa ilalim ng Maritime Domain Awareness o MDA. Magsisimula ang misyon na ito ng mga Coast Guard ng Japan, United States, Australia at India sa susunod na taon kung saan ang bawat barko ay magdadala ng mga representative ng bawat bansa para magpatrolya sa katubigan ng Indo-Pacific. Plano rin ng Quad na magbigay ng mga coordinated support sa mga maliliit na mga bansang kagaya ng Pilipinas, partikular na sa karagdagang suporta sa ating Philippine Coast Guard para mapatibay nga ang kakayahan ng ating mga tropa. Sakaling kumilos ng hindi maganda ang China sa rehiyon, nagkasundo ang 4 na mga bansang ito na magtutulungan para tuluyan ng putulin ang mga bantang daladala ng China sa ating teritoryo. Sa pagsisimula nga ng kanilang... Yun lang no, kahit gaano kalakas o kahit na gaano kalaki itong China mga tol, hindi pa rin naman nila kakayanin. Lalo-lalo na kapag yung mga singlalakas nila o baka mas malakas pa nga sa kanila, nagtulong-tulong, di ba? Misyon sa pagpasok ng 2025, magsasama-sama ang mga miyembro ng Japan Coast Guard, Australian Border Force, Indian Coast Guard at sasamahan naman ito ng mga patrol vessels ng Amerika. Dagdag pa rito ay ang plano ng Quad na magsagawa ng mga karagdagang maritime training initiative kasama ang mga bansa sa Southeast Asia, South Asia at mga bansa sa Pacific Island. Samantala, Secretary of National Defense Gilberto Teodoro hindi na nga nakapagpigil at bumuwelta na sa pangingialam ng China sa Pilipinas. Yan, eto nagigigil na rin te. Si Secretary Gibo. Parang tayo ito mga tol, nagigigil na rin eh. Dito nga ay nireal talk ng kalihim ang pagkwestiyon at paratang ng China hinggil sa di umano'y arms race o pakikipagpaligsahan daw ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mga military weapons. Sinabi ni Teodoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capability nito. Totoo naman mga tol eh. Imagine nyo 'di ba? China, bansa sila, no? Doon sila sa may bandang itaas natin. 'Di ba? May karapatan silang gumawa ng napakaraming barko, armas, magpalakas ng puwersa, magparami ng sundalo. Karapatan nila 'yun as one country, one nation, 'di ba? Tayo bilang Pilipinas, mga tol, may sariling bansa at bandila. Karapatan din natin 'yun, mga tol. Kahit na sinong kaalyansa natin o kaalyado natin, wala sila dapat pakialam. Kung gusto natin bumili ng warship, ng warplanes, ng jet attack fighter jet, ng mga missile system, wala silang pakialam dapat doon mga tol di ba? Pero ito matindi, di ba? Lahat ng ginagawa natin mga tol para palakasin natin yung puwersa natin, provokasyon para sa kanila. Biruin mo yon, tindi ng mga amats nito mga to no? Dagdag pa ng kalihim na walang dapat ikabahala ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto ang kanilang kagamitan. Sinabi ni Gibo na bago manghimasok ang Beijing sa Pilipinas, dapat ay mauna na silang magbigay ng halimbawa. Hinamon pa nga ni Teodoro ang China na baklasin na nito ang mga artificial island sa Panganiban Reef. Baklasin na rin ito ang kanilang mga ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas na sa mga inuukupang bahura sa mga teritoryong nasasakupan ng West Philippine Sea. Kaya nga tindi nila mag-demand mga tol para sila mga engot. Gusto nyo alisan tayo ng armas alisin namin lahat ng armas namin, alisin nyo inyo. Dahil kayo may mas matinding threat kaysa sa amin. Ayon pa kay Gibo, ginagamitan lamang ng reverse psychology ng China ang ating bansa pero nanindigan ang kalihim na hindi magpapatinag dito ang Pilipinas. Kung inyong matatandaan mga kabayan, ilang beses nang inalmahan ng China
ang pagkakapwesto ng mga US Typhoon mid-range missile system sa ating bansa na may kakayahan kasi na puntiryahin ang mga lokasyon maging sa mismong mainland China. China's Defense Ministry condemns US missile deployment in Philippines. Anong pakialam nyo dyan? Paano pag bumili kami ng sarili namin ganyan? Dito nga inutos-utusan ng China ang Pilipinas na alisin daw nito ang mga ganitong uri ng armas dahil nagbibigay daw ito ng banta sa katahimikan ng Indo-Pacific region. Lakas nila bang psycho, no? Ang mga sinasabi ng China ay talaga namang kabaligtaran ng kanilang mga ikinikilos. Tama. Kagaya na nga lamang ng mga paninindak nito sa mga bansa sa bahagi ng Indo-Pacific region. Pero mo, itong balita nga lang di ba? Yung ating routine maritime patrol ng BFAR, mga tol, ni-laser nila, di ba? Tinira nila ng laser. Oh. Missile ship yun, mga tol. Biro mo, missile ship nila, warship nila, nasa loob ng bakuran natin. O, di ba? Tindi. Napaka-hipokrito, mga tol. Kamakailan nga ay nandyan ang pagsasagawa ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM testing kung saan nagpalipad ito ng isang nuclear-capable missile sa direksyon ng Pacific Ocean. Nandyan din ang patuloy na pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, teritoryong nasasakupan ng Pilipinas base sa internasyonal na batas. Tama. Nangihimasok na rin sila sa mga katubigang sobrang lapit na sa baybayin ng probinsya ng Palawan. 25 to 30 nautical miles. So ito nakalagay, just 27 nautical miles from Philippines coastline with 6 Kiong Sansha U militia ships escorting the Hayang DC 12 HAW research vessel. Yan, lumapit sila, mga tol, sa Palawan, mga tol, ng 27 nautical miles. Napakalapit na nila. Pero muntindi nila, mga tol. Di ba nga, may mga Coast Guard vessels at mga research vessels ang namataan. 27 nautical miles na lamang ang layo mula sa Palawan coastline nito lamang nakaraang linggo. Kung iisipin mabuti, napakahirap maniwala sa sinasabi ng China dahil ayon nga kay Secretary Teodoro, hiwalay talaga ang dila. Iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Tama. Mahilig makialam at mahilig magkunwaring sila ang nagiging biktima, pero sa totoo lamang ay sila nga yung mga promotor ng kaguluhan. Tama ka dun, Kian Thoughts. Magaling lamang sila magtago sa batas kapag laban sa kanila ang resulta. Tama. Pero hindi marunong sumunod sa batas kapag sila na nga ang nang-aagrabyado na mga bansang alam nilang walang kakayanan para tapatan ang kanilang puwersa. Correct. Dali mo. Para sa inyong mga reaksyon. Diba? Dali. Hiwalay nga ang dila no? Iba yung ginagawa nila sa sinasabi nila. Kaya kung may mga pro-China pa rin, naniniwala pa rin sila, napaka-ugok na lang din ng mga yan Then Pilipino pa man din, pro-China, my goodness. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.